Paano maging masaya? So bago tayo magsimula sa kung paano nga tayo maging masaya, kailangan muna natin bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang kasiyahan. So para sa akin, yung kasiyahan ay ang pangkalahatang pakiramdam ng ginhawa sa ating damdamin. At ang damdamin na ito ay tungkol sa sarili nating mga buhay. Ang kasiyahan ay binubuo ng iba-ibang mga bagay. Ang nakikita ko ay ang pagpuno or pagkuha nga natin sa ating mga basic needs. At bukod dito ay ang pagkuha natin doon sa tinatawag nga na magandang mindset para kung ano yung pag-iisip natin tungkol sa buhay, yun ang nagdedetermina sa karamihan nga sa kung magiging masaya ba tayo o hindi. Karamihan sa mga tao nga na meron ding pera or kayamanan ay hindi naman nagiging masaya kapag hindi nila maayos yung kanilang mga pag-iisip sa kung ano yung meron sila sa buhay nila. Pag-uusapan ko dito yung tinatawag nga nating mga basic needs na kung meron nga tayong ganyan, ay kaya na natin ibahin yung pag-iisip natin para doon sa pagkaroon ng kasiyahan talaga sa ating mga buhay. So unang-una sa lahat ay ang malinis na hangin na makakahinga tayo. So kapag nakakahinga tayo ng maayos, nandyan yung pinakaunang need natin dahil kapag wala tayong hininga ay mamamatay tayo ng ilang minuto na wala tayong oxygen or wala tayong air na hindi lang naman oxygen, binubuo din to ng nitrogen at iba pang mga gases. Pero yun nga, kung hindi tayo makahinga ay hindi tayo magiging masaya. So una yan, makahinga tayo. Tapos malinis din na tubig na maiinom natin. Ilang araw kasi na hindi tayo makainom ay mamamatay din tayo. Pagkatapos na yan ay meron tayong pagkain na sapat din ang sustansya. Hindi naman kailangan na sobrang fancy o social kumbaga yung mga pagkain. Importante lang ay makakakuha tayo ng saktong sustansya sa mga pagkain na ito. Yung diet na gumagana para sa akin ay karamihan ay karne at prutas. Pwede nyo itry para sa sarili ninyo kung ano yung gagana sa inyo. At mas magbabahagi pa ako ng detalye tungkol dito sa mga sumusunod na video ko. Pero yun, importante na may sapat tayong sustansya sa ating mga pagkain. Kailangan din ay may sapat na kalinisan ng ating mga katawan para hindi tayo maimpeksyonan or magkaroon ng sakit dahil sa mga dumi sa katawan. Kailangan din natin ng saktong damit para matakpan yung ating kahugdan at hindi tayo malamigan o malagyan nga ng mga dumi sa ating katawan at magkasakit. Kailangan din natin ng bahay, so basta may bubong tayo para hindi tayo maulanan or mainitan at may pader kahit papaano para hindi tayo malamigan sa gabi kapag hinahangin tayo. Tapos bukod dito ay kailangan natin ng pamilya o mga tao na makakasama natin na magmamalasakit para sa atin. So usually pamilya talaga yan, nakadugo natin or hindi kaya ay mga kasama natin na nagtutulong sa atin kahit hindi kadugo. Kasama nga dito ay meron tayong trabaho na maayos para makakuha tayo ng pera para sa mga basic needs natin. So kung meron na tayo lahat ng basic needs natin, ay dito na nga pumupunta yung desire natin doon sa mga hindi naman natin talaga kailangan o yung mga wants na. At kailangan natin makita na ang desire na ito para sa mga bagay o yung pagnanasa nga na makakuha ng mga pinapangarap natin ay hindi siya limitado, infinite siya. So kung ano yung gusto natin, meron pang sunod na gusto. Ano ba, nakuha mo na yung cellphone na yan. Sunod, meron pang accessories yan. Tapos sunod naman, meron pang mas bagong cellphone pala na lalabas kesa dyan na mas gugustuhin mo pa. Or meron ka ng bahay, tapos gusto mo pa ng mas maganda at mas malaking bahay. Tapos meron pang mas maganda at mas malaking bahay pagkatapos nyan. So ano ba, nakakain ka na rin ng ganito kasarap na pagkain. Mas gusto mo pa ng mas masarap sa sunod. Tapos yung mas mamahalin, mas social. Palaging merong next desire na pwede nating gawin pero hindi naman yan natatapos kasi meron palaging sunod na desire. Yan ang kailangan nating tandaan at maging aware tayo sa ganyan kasi hindi naman kailangan na matupad natin ang lahat ng ating mga desires para tayo ay maging masaya. Meron tayong dalawang pwedeng gawin. So, makuha natin nga yung gamit na yon or yung bagay na pinapangarap natin sa pamamagitan nga ng pagsikap or i-adjust natin yung mga desires natin para hindi na ganoon kalaki ang ating mga dinidesire. Yung mas malapit na lang kesa doon sa medyo malayo na desire na yon yung gusto natin. So halimbawa ay meron tayong maliit na cellphone na tig pa 5,000 na gusto nating maabot. Kaysa naman ang ipinapangarap natin yung tigwa 100,000 na cellphone, mas malapit sa atin tong 5,000 kasi mas mapapag-ipunan natin yan kaysa doon sa 100,000 na cellphone. So mas madali natin makuha nga yung desire na yan. Pero kahit na makuha natin yung 5,000 pesos na cellphone na yan, ay tiyak meron tayong sunod pa na gustong maabot pagkatapos nating makuha ang 5,000 pesos na yan. So ang tanong dito,
may kasiyahan ba tayo doon sa ating mga desires kapag hindi naman natatapos yan? Ang sagot dyan, mga kapatid, ay wala tayong makukuhang kasiyahan sa pagtupad ng ating mga desires na wala namang hanggan. So paano nga natin iisipin ng maayos ang mga ito para magkaroon tayo ng kasiyahan? Ang kasiyahan kasi ay matuto tayo na maging kontento sa kung ano ang meron tayo. Tapos okay rin naman na magsikap tayo para sa mas maganda at mas magaling, mas mabuti na mga buhay, mas maginhawa. Pero yung pagsisikap natin ay idahan-dahan lang natin at pahalagahan natin kung ano yung proseso na pinagdadaanan natin para makuha ang mga bagay na yon. So halimbawa ay nagtatrabaho tayo para nga ay balang araw sa pag-ipon natin makabili tayo ng cellphone na yon na 5,000 pesos. Kahit na wala pa ang cellphone na yon sa atin, ay pahalagahan natin kung ano yung meron tayo. Halimbawa meron tayong cellphone na ngayon na mumurahin or pinamana sa atin ng ating mga kaibigan or kamag-anak, pahalagahan lang natin kung ano yung meron tayo. May magagawa pa rin naman tayo doon sa cellphone na yon, di ba? So kung ano yung mga pagte-text natin, pagtatawag, or pagtingin sa internet na magagawa natin doon sa cellphone na yon, ay pahalagahan pa rin natin kahit na mas gusto natin yung bago na cellphone na yon. Lalo na at lahat naman ng bagay dito sa mundo ng tao ay naluluma. At kahit na makabili ka nga ng cellphone na yon, ay maluluma din yon. Kung kaya sa pagiging aware natin sa kalikasan ng desire na ito, ay magiging malaya tayo doon sa siklo ng pagkuha ng mga bagay. At akala natin na ito ang magdudulot sa atin ng kasiyahan, pero hindi naman pala. So yun, kapag nakuha na nga natin yung basic needs natin, ay kailangan lang natin intindihin na ang lahat ng pagkatapos ng yung basic needs na yan, ay hindi naman talaga natin kailangan para mabuhay. Ang ating kasiyahan ay nakasalalay sa ating pag-iisip tungkol sa ating mga buhay. So ngayon na aware na nga tayo na yun yung kalikasan ng desire. Ang imbitasyon ko sa iyo ay matuto ka na mag-meditate. Yung tinuturo ko na mindfulness meditation ay makakatulong para maging present ka or maging aware ka sa kasalukuyang panahon. Kasi yung desire natin, palagi siyang nasa future. Diba? So yung future natin na gusto natin maabot to, gusto natin makuha yan, gusto natin maging ganitong tao, gusto natin na makilala na marami tayong followers o marami tayong pera o marami tayong mga ari-arian. Lahat yan ay pag-project sa ating mga future. Tapos konektado din ito sa nakaraan natin. Halimbawa, ang mga nadaanan natin sa dating buhay natin ay pinapahiya tayo dahil halimbawa mahirap tayo or hindi tayo kilala sa mga tao or mababa yung tingin ng mga tao sa atin, so gusto natin magpadami ng followers or gusto nating magpayaman. So lahat ng mga yan ay past at future na pag-project. So yung future projections, yun yung imagination natin. Tapos yung past naman ay yun yung mga memories natin na maaaring sabihin natin na traumatic memories. Yung mga trauma mula sa nakaraan na nagdudulot nga sa kung ano yung mga desires natin sa future. Pero ang magandang gawin nga natin ay mag-focus tayo dito sa present moment. So paano natin gagawin yon? Yung tinuturo ko nga sa mindfulness meditation or breath meditation ay palagi kang nasa kasalukuyang panahon humihinga. So kapag naka-relax ka lang, umupo ka, nakapikit ka kung gusto mo, tapos huminga ka lang, focus ka lang doon sa hininga mo for 5 minutes doon sa pagpasok at paglabas ng hangin sa katawan mo, sa ilong mo. At gawin mo pwede hanggang 15 minutes kada session. Kapag magawa mo to araw-araw, mas magiging aware ka sa sarili mong hininga at magiging aware ka dito sa present moment, dito sa mismong kasalukuyang panahon. Kahit na may pumasok na mga iba-ibang kaisipan sa isip mo, ay normal lang yan. Hayaan mo lang yan kasi parang mga ulap lang yan na dumadaan, tapos balik ka lang sa hininga mo. Kapag magawa mo ito, ay mas magiging anchored, mas nakaangkla ka dito sa kasalukuyang panahon na ito. So yan, kapag nandito tayo sa present moment, hindi tayo masyado doon sa future, hindi tayo masyado sa past. So mas napapahalagahan din natin yung mga bagay na nandito. So konektado yan doon sa susunod na hakbang na ituturo ko sa inyo. Ito yung tinatawag nga na gratitude journal. So kapag meron tayong gratitude journal, ibig sabihin lang nito ay meron tayong notebook o kwaderno nga na masusulatan natin sa iba-ibang mga bagay na pinagpapasalamatan natin sa isang araw. So halimbawa, kada araw ay meron tayong isang isusulat. So nagpapasalamat ako na nakakausap ko yung mga magulang ko sa video call. O yun, pwedeng isa. Nagpapasalamat po ako na kaya ko pong
magsalita sa isang camera para marinig at maka-impluwensya sa maraming mga tao. Tapos nagpapasalamat ako na nakakahinga ako ng maluwag at wala akong sakit sa baga. So yan, mga bagay na yan, pwedeng 1 hanggang 3 bagay ay isulat mo sa isang araw, sa umaga or sa hapon, sa gabi. Basta meron kang a few minutes na mag-journal ka ng mga bagay na pinagpapasalamatan mo. So makakatulong yan. At isa pang exercise na pwede mo ring gawin dun sa pag-journaling mo ay yung kabaliktaran. So parang gratitude pa rin siya, pero pag-isipan mo kung ano yung mga posibleng mangyaring masama sa buhay mo. Halimbawa, yung maaksidente o madisgrasya sa motor or sa sasakyan, tapos magpasalamat ka na hindi nangyayari yun sa'yo. So mag-isip ka ng malala na pwedeng mangyari sa buhay mo, tapos magpasalamat ka na hindi nangyayari yun sa buhay mo. So pwede mo rin gawin yan. At isa pang exercise yan na kaugnay doon sa sinasabi kong gratitude journaling. So gratitude pa rin siya, pero parang ang sinasabi mo is yung kinakatakutan mo ay yun nga yung hindi nangyayari sa buhay mo. Kadalasan kasi ay nagiging negatibo ang mga tao sa pag-iisip nila. So gamitin mo yung pagka-negatibo ng isip mo, tapos baliktarin mo lang. So, yung reversal ang tawag dyan dun sa pag-iisip na yan. Next naman, pag-usapan natin yung mga pangarap natin. So, meron tayong mga pangarap na, halimbawa, gusto ko maging abogado, doktor, businessman, artista. So, meron tayong mga gustong maging sa hinaharap. At inisip natin na itong mga bagay na ito, kapag nakuha natin ang mga yan, ay magiging masaya na tayo. Kapag naging ganyan na tayo, tapos kumikita tayo ng malaki, sumikat tayo, nakilala tayo para sa kung ano man yung trabaho or ambag natin sa lipunan. Oo, meron makukuha tayong fulfillment sa ganyan. Pero kapag hindi natin na-enjoy yung proseso sa mismong pagsikap natin patungo doon sa mga hangarin or pangarap na yan, ay hindi rin tayo magiging masaya kahit na nakuha na natin yung mga bagay na yan. So halimbawa, gusto natin maging artista, singer, or halimbawa yung painter, or kung ano man na art form na video editing or photography na meron ka. Kung nagtatrabaho ka nga para gumaling sa kung ano man yung craft or discipline mo, ay yung pag-celebrate nga doon sa mga maliliit na nagagawa mo doon sa pagproseso. Halimbawa, nakagawa ka ng isang kanta, or nakagawa ka ng isang painting, or maganda yung naging photography mo doon sa isang session na yan. So yung mga yan, pag-celebrate na dahan-dahan doon sa papunta mong proseso na kung paano ka maging magaling na kung ano man yung blank na gusto mo maging, ay makakatulong sa'yo para nga mas maging masaya ka. Gaya nga ng sinasabi ko kanina at kaugnay doon sa exercise na tinuro ko, ay yung pagiging present dito sa proseso ng papunta natin dun sa destination. So lahat tayo, meron tayong destination, meron tayong desire. So normal yan sa mga tao na meron tayong desire na nagga-guide sa atin sa kung saan tayo papunta. Pero kailangan natin din na ma-appreciate kung ano yung proseso, yung pinagdadaanan natin, at pagbutihan yung mga proseso na yon. Kasi yun yung mas may control tayo. Yung resulta, halimbawa na, okay, mag-post tayo ng mga pictures, videos, or mga painting, mga kanta. Hindi natin kontrolado kung gaano tayo sisikat, kung gaano karami ang magiging followers natin, or mga shares, or yung mga views. Minsan sisikat tayo na siswerte bigla. Minsan hindi naman tayo sisikat kahit na nagpo-post tayo. Ganyan talaga yung proseso at hindi natin yan masisigurado. Ang masisigurado lang natin is magawa natin ng maayos yung trabaho natin doon sa mismong present moment, doon sa proseso na pinagdadaanan natin. At kung mag-focus tayo doon sa pagtrabaho na yan at hindi doon sa outcome or resulta sa gusto nating mangyari, ay mas magiging masaya tayo, mas magiging mapayapa tayo. Kasi kung ano yung control natin, yun lang yung ginagawa natin. Pero hindi naman maipagkakaila na talagang kapag consistent ka at tuloy-tuloy ka sa proseso mo, ay magkakaroon ka balang araw ng resulta. Pero dahil nga may presence of mind ka at na-enjoy mo yung mismong proseso na yon, ay wala nang kaso sa'yo kahit na dumami or kumonti yung followers na makukuha mo, or kumbaga yung pera mo, halimbawa na may business ka, ay minsan tataas, minsan bababa. Tuloy-tuloy ka lang doon sa pag-enjoy mo, doon sa paggawa ng mas magaling na produkto o serbisyo, kung ano man yung disiplina mo sa buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo ay ginagawa natin sa pagkaakala na yan ang mga magbibigay sa atin ng mga kasiyahan. At karamihan sa atin matututunan nga na hindi naman tayo nagiging masaya kahit na nakuha natin ang mga bagay na ito. Kung meron man tayong nakukuhang mga kasiyahan, ay hindi naman ito tumatagal, lalo na kapag mga material things ang gusto natin makuha. Para sa akin, ang nakita ko yung pag-grow natin sa achievement
sa pagkuha ng mga skills at sa mga kaalaman tungkol sa iba-ibang mga bagay na gumagaling tayo sa kung ano man yung disiplina natin. Yan ang nagbibigay ng mas maraming kasiyahan sa atin kaysa yung magkuha lang tayo ng mga pera. Siyempre, importante ang pagkuha din ng pera dito sa mundo ng tao, pero kapag hindi ka nakakuha ng karampatan na growth doon sa kaalaman at skills, doon sa pagbigay ng ambag mo dito sa lipunan, ay parang kulang ang pakiramdam. Kung kaya ang masasabi ko ay kung meron man tayong magagawa ay ang patuloy nating pagsisikap nga na matuto sa iba-ibang mga aspeto, sa iba-ibang mga skills tungkol sa ating mga sariling trabaho at tungkol sa pangkalahatang, tungkol sa kung ano ang pagiging tao. Lalo na ngayon sa information age, napakarami ng available na mga kaalaman sa lahat ng iba-ibang mga social media platforms sa internet. Kaya wala tayong excuse na hindi tayo matuto sa mga bagay na ito at mai-apply ang mga ito sa sarili nating buhay. At pagkatapos natin matutunan ang mga ito, ay maibahagi kung ano ang mga natututunan natin dito nga sa mga social media platforms na ito. Lalo na libre ang mga social media platforms na ito sa mismong pagkonsumo natin at sa pag-produce natin ng mga content. Isa pang maibabahagi ko ay ibahin natin yung kwento sa sarili nating mga buhay. Lahat tayo ay meron tayong single player solo game dito sa buhay na ito. So lahat tayo nasa sarili nating mga isip. At bagamat meron tayong mga tao sa paligid natin, ay tayo lang talaga ang nagdidikta sa kung ano ang ating iisipin. So kung ano ang mga iniisip natin, yan din ang nagdidikta sa kung paano tayo makikipagkapwa, sa kung paano tayo makikisalamuha dito sa mundo ng tao. So kailangan natin maging mas gentle sa ating mga sarili. Halimbawa ay nagkamali tayo, matuto tayo na mas maging mapagpasensya na minsan talaga nagkakamali tayo dahil nga tao tayo. Tapos halimbawa may mga masama or hindi inaasahang nangyayari, ay pwedeng tingnan natin kung ano yung bright side o yung mas magandang side nga sa isang sitwasyon. So parang isang coin ang lahat ng bagay. So may heads, may tails, may mabuti, may masama. Depende sa kung paano natin titingnan ang mga ito. Ang kwento na madalas nating iniisip nga yung reality versus expectations. So syempre namumuhay tayo dito sa reality. Pero lahat tayo, hindi natin maiiwasan na meron tayong expectation. So yung expectations natin, meron tayong ganyan pero hindi naman kailangan na sobrang taas nila, na pwedeng may konti tayong expectations para hindi tayo madidisappoint kapag meron pala tayong reality na iba kaysa sa expectations natin. Pwede rin naman ang gawin natin ay mag-expect tayo na meron masamang mangyayari or ito yung pinakamasamang mangyayari para kung may mabuting mangyari ay magiging masaya tayo na hindi naman pala magiging masama yung mangyayari. Isa nga sa thought exercise yan ang tinatawag ng mga Stoic na kung ano yung pinakamasamang mangyari ay iisipin na nila para kung mangyari man yun ay handa na sila. May mga nagsasabi din na dapat tayo na hindi mag-expect ng kahit ano. At posible din yan na meron tayong sabihin na pwedeng mangyaring masama, pwedeng mangyaring mabuti, maging handa lang tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. At sa pag-expect nga natin na kahit ano ay posible ay parang wala na rin tayong in-expect. At sa ganitong pag-iisip ay handa tayo kung ano man ang mangyari ay magiging masaya pa rin tayo. Kasi nga ay hinanda na natin yung sarili natin sa mga pwedeng mangyari. Sa sarili kong karanasan, nakita ko na meron talaga tayong expectation na sana may magandang mangyari. Pero ang importante lang ay maging flexible lang tayo sa kung ano ang mga mangyayari. Meron tayong gustong mangyari pero kapag halimbawa ay hindi nangyari yon ay okay lang din. So para bang meron tayong hinawakan na bagay na hindi tayo sobrang higpit, hindi rin tayo sobrang luwag na pinakawalan lang natin. Parang meron tayong konting higpit, konting luwag para kapag kumawala sa atin yon ay pwede tayong kumawala din at hindi tayo masasaktan, para hindi tayo masugatan or magasgas dahil nga ay kumawala ang bagay na yon na hindi naman pala para sa atin. So minsan meron talagang mga mangyayaring ganyan at ibig sabihin lang yan ay hindi para sa atin at may susunod pang pagkakataon o bagay para dyan. Isa pa na pwede nyong gawin para nga ay mas maging masaya ay tuparin ang mga prinsipyo na pinanghahawakan nyo sa buhay. So halimbawa, magiging tapat ka sa asawa mo or di kaya ay magbibigay ka ng kung ano man ang meron ka sa mga kaibigan mo or magsasabi ka ng totoo sa mga kasama mo sa negosyo. Aalagaan mo halimbawa ng mabuti ang mga anak mo. Yung mga prinsipyo na yan, kung ano ang mga naisip mo na
kailangan mong gawin. Kapag tinutupad mo yan, ay mas magiging masaya ka. Minsan, kung magkamali man tayo or magkaroon ng pagkukulang, ay normal lang yan at matutulang tayo na magpasensya sa ating mga sarili at tingnan na meron palang susunod na pagkakataon na makakabawi tayo. Pero kung karamihan sa ating mga ginagawa sa buhay ay nag-align tayo dun sa mga prinsipyo natin, ay magiging masaya tayo. Dahil nga ay mataas ang ating mga tingin sa ating mga sarili. Ito yung tinatawag nating self-esteem. Isa pang maibabahagi ko sa inyo na mindset ay ang one step at a time. So okay lang na meron tayong mga malalaking pangarap, meron tayong gustong mga maabot sa ating buhay. Kailangan lang talaga yan dahil may direksyon tayo sa buhay na kailangan nating puntahan or else ano gagawin natin sa buhay natin, di ba? So importante lang ay tandaan natin na one step at a time. Focus lang tayo sa kung ano yung kailangan nating gawing trabaho na nasa harap natin. Tapos saka na yung medyo malayo pa. So okay lang na may plano tayo, sabihin natin 5 years or 10 years or 20 years from now na gusto nating abutin. Pero maging flexible tayo doon sa mga pamamaraan na kailangan nating pagdaanan para makapunta doon sa gusto nating marating. So, kailangan lang natin mag-focus one step at a time, one day at a time. At kung maging present tayo nga sa present moment na ito, ay darating din naman ang lahat ng mga yan from the future na magiging present na para harapin natin. Sunod na mindset tip mga kapatid ay ang paghinga. So, gaya ng sinabi ko kanina, reminder ko lang at inulit ko talaga para sabihin na huminga lang tayo sa ating pang-araw-araw na buhay para hindi tayo ma-overwhelm sa lahat ng mga kailangan nating gawin or sa mga pangarap natin na sobrang layo abutin. Focus lang tayo sa sunod nating paghinga. Pagkatapos nating huminga, ay tingnan natin kung ano yung mga kailangan nating gawin. Tapos yun muna yung gawin natin. Tapos hinga ulit. Tapos trabaho. Isa pang tip, mga kapatid, ay ang pahalagahan ang mga relasyon natin sa buhay. So, yung pamilya natin, asawa, magulang, anak, kapatid, pinsan, lahat ng mga pinaka-close sa atin ay pahalagahan natin. Yung mga kaibigan din natin na matalik, yung mga empleyado natin at mga kasama natin sa trabaho sa araw-araw. Ang pagpapahalaga natin sa kanila bilang tao at mas pag-alam natin sa kung ano yung kwento nila at makita na tao lang din sila katulad natin at kung ano man yung pakisama sa pagbati sa kanila at sa pagbigay ng kung ano yung saktong para sa kanila na sahod man or regalo or yung mismong pakikisama lang talaga. Malaking bagay na yan para makadulot din sa atin ng kasiyahan. Kasi social animals tayong mga tao at nakakaramdam tayo sa kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. So napaka-corny sabihin natin or parang common sabihin, pero yan talaga ay makakatulong sa atin para maging masaya bilang mga tao dito. At last but not the least, syempre mga kapatid, ay kailangan nating magdasal. Sa pagdarasal natin, hihingi tayo ng tulong sa Poong May Kapal para maging maayos ang ating mga mindset. Kung meron tayong mga hinihiling sa buhay, ay pwede natin hilingin sa Panginoon. So nandyan yung mga prayers natin ng paghiling at pagpapasalamat. For reference, pwede yung gamitin nga yung gabay sa pagdasal. So nandyan yung pagpapalaka, paghiling at pagpapasalamat. Pwede nyong gamitin yung format na yon sa ericrojas.com/gabaydasal. Kapag magdasal tayo sa araw at gabi ay mas nagiging malinaw ang ating mga isip sa kung ano ang karapat-dapat nating gawin at naliliwanagan tayo na ang buhay na ito sa material na mundo ay limitado at ang mga pinakagusto naman talaga natin para maging masaya na wala ng hadlang ay wala dito sa mundo na ito kundi nasa kabilang mundo at balang araw sa langit. So nagbigay ako sa inyo ng tips dito sa kung paano tayo maging masaya habang nandito tayo sa mundo ng tao. Pero ang masasabi ko lang kapatid ay ang pinakakasiyahan talaga natin ay makukuha natin kapag nagmisyon tayo sa landas ng kabanalan at nagtagumpay at makakauwi na tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi lahat ng mga nandito ay mga pagsubok talaga, pagdurusa dito sa mundo ng tao. At kung magtagumpay na tayo, ay magiging maayos na yung buhay natin sa kabilang mundo. Meron tayo kasing part sa sarili natin, yun nga, yung spirito galing sa Diyos, na hindi magiging masaya na talagang 100% hanggang mapunta tayo doon sa kabilang mundo. So yung mga binigay kong tips dito ay para mag-survive at maging mas maayos kahit papaano yung buhay natin, maging masaya tayo dito sa mundo ng tao. Pero ang pinakakasiyahan natin ay hindi natin makukuha ng 100% dito. So meron tayong konting kasiyahan dito
Pero kapag nagtagumpay tayo sa kabanalan at uuwi na tayo sa kabilang mundo, nandyan talaga yung 100% at lampas-lampas pa nga doon sa kabilang mundo at pagdating sa panahon sa langit. Sana nakatulong ito kahit sa maliit na paraan sa inyo mga kapatid para maging mas maayos, mas maging masaya kayo dito sa mundo ng tao. Kung interesado kayo doon sa sinasabi ko sa misyon sa landas ng kabanalan, ay check out nyo lang din yung ericrojas.com/mission. MISYON. Sige, lagay ko na lang yung links dito sa description. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.